Maraming salamat po, Doki, sa pagpunta po ninyo sa ating banal na gawain. Alam po namin kung gaano ka-hectic ang schedule nyo. And yet, nakarating pa rin po kayo ngayon. Kayo din po sa ating lahat. Pasalamatan po natin ang Panginoon at nakarating po tayong lahat dito kahit nagsusungit ang panahon. Palakpakan po natin ang malakas na malakas ang ating buhay na Diyos. Madalas po nating sabihin na buhay ang Diyos. Madalas din po nating sabihin na salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Pero pag dumarating po tayo sa pagsubok, gaano po natin kadala sabihin yon? O nasasabi pa po ba natin yon kapag tayo ay nasa pagsubok? Napagnilayan ko po yan, salita na yan, sapagkat ako po, sabi ko nga po kanina sa ating isang kapatid, sabi niya, masaya ka ba? Oo, kapatid. Kasi nga po, 2 na yung apo ko. Sabi niya, siguro mataba na. Oo, ngumingiti na, kausapin mo, ngingitian ka na. Masayang-masaya po ako dahil matagal po naming inintay yung bata na yon. Pero sabi ko nga po sa isang kapatid, yung bang hindi pa po natin maidire-diretso yung kaligayahan. Bakit po? Kasi sa ngayon po ay may karamdaman ng nanay ko. Kasalukuyan po siyang nahihirapan. Nagpaalam po ako sa kanya kanina na sabi ko ako ay dadalo ng banal na gawain. Humingi tayo ng awa sa Panginoon. Sapagkat siya kahit na nasaan ka, sang kailanman, ang kanyang awat na habag ay hindi niya pinagkakait sa kanyang mga anak. Kung tulad po ng dati, gaano po kalaki yung kaligayahang nararamdaman ko. Kung ganito po siya kalaki at ganito po kaliit yung kalungkutan, mas nakikita ko po ito, yung kalungkutan na ito. Mas ito yung binibigyan ko ng halaga. Mas ito yung binibigyan ko ng atensyon. Pero dahil nga po sa kabutihan at pagpapala ng Panginoon na natutunan ko rito, may mga pagkakataon po na nalulungkot pa rin ako. Pero kinakaya ko po sapagkat alam kong ang plano ng Panginoon ang higit na mas mainam para sa ating lahat. Kanina po na tayo ay nagjo-joyful song, meron po akong isang kapatid na sa palagay ko po yung tanong ko na napapasalamatan mo ba ang Panginoon sa kabila ng pagsubok o sa lahat ng oras? Parang yung tanong ko po na yon ay nakita ko yung sagot sa kanya kanina, bagamat siya ay ngayon ko palang nakita. Sabi ko nga po sa isang kasama natin, dati na ba siyang pasyente natin o dati na ba siyang tagasunod? Kasi yung pag-indak po niya, napakaganda po ng kanyang mga balakang na umiindak na parang walang rayuma. Talaga pong gandang-ganda ako sa kanyang pagsasayaw. Gusto ko pong tawagan ng kapatid datin po na, si kapatid po na, ano po ang pangalan niya, Mami? Estelita Chongson po. Kapatid na Estelita Chongson. Alam ko po na kayo ay puspos ng biyaya ng Panginoon. Ilahad niyo nga po sa amin. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kung gayon man po, ako po'y galing sa operasyon na isang mata ko'y tinanggal at nilagyan na lang po ng artificial eye. Ay kaya po ako lumapit ngayon sa Panginoon. Itong isang mata ko ay parang medyo naglalabo. Ay mano po ako ngayon sa Panginoon, sinama po ako ng pinsang buo ko na tulungan daw po ako dito. Kaya ako lumapit sa Panginoon. Yung bagaman po taking matay, isa na lang yung artificial, ito na lang pong isa, medyo naglalabo. Kaya po sumama po ako dito para mabigyan ng lunas at luminaw naman itong bahay isa. Dahil ito na lang ang pag-asa ko. Wala ito, blanco na ito yung isa eh. Kaya nagsasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po sa Panginoon at pangalaw po sa pinsang buo ko at kinakaya ko dito. Maraming salamat po. Nagkamali po ba ako ng sinabi ko kanina? Di po ba tama po ano? Hindi po natin
alam kung ano po yung kanyang nararanasan. Pero napaka-positive po ng kanyang pananaw na yung isang mata na lang ang pag-asa niya. Pero ang pagsasayaw po niya napakaganda. Hindi po ba nakakahiya naman kung tayong mga datihan ang nandito natatalo pa ng pagsubok. Hindi po ba, Tita Lucy? Napakabait po ng Panginoon talaga, ano po. Ngayon naman po, isang kapatid po nating alagad na bihira po nating makasama. Alam ko po na nami-miss nyo rin siya na makapagsalita dito sa harapan. Palakpakan po natin ng Panginoon para sa kapatid na Tita Ansi Castro. Magandang umaga po sa maulang araw na ito. Subalit, salamat sa Panginoon at tayo po'y nanditong lahat. Wala pong pasok ngayon, kaya po ako'y naririto. Nakakantsawan na nga po ako ng mga kapwa ko alagad dahil sabi nila, bihira nila akong makita. Subalit, sa paghirang po sa akin ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, mula po nang sumama ako dito mula noon hanggang ngayon, pag wala po talaga akong pasok na pupunta. Wala na pong pagbabago. Minsan may kirot kapag kabinati ako noon, subalit alam ko po naman na biro lang yon. Sa araw pong ito, ang maibabahagi ko po ay hindi ang aking sarili. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang isang tao na nakasama namin ng aking kaibigan na si Kumaring Grace noong araw pa. Nung nakilala ko siya, hindi siya yung palangiti, hindi siya yung ganun kaligaya sa mga mata lang. Makikita mo na ang tao ay tunay na maligaya. Subalit sa ngayon, na kanina ay nagsasalita siya sa inyong harapan, ang ating facilitator, kitang-kita ko na siya ay nasa Panginoon. Iba na yung kanyang mga ngiti na nung araw ay hindi ko nakikita. Nung araw po, mahal ang kanyang mga ngiti. Suplada. Alam po ng aking kaibigan yon. Subalit, siya po ay naakay sa pamagitan ng aking kumare, ng aking kaibigan, na siya pong ginamit ng Panginoon para maakay dito. Kami po ay nagagalak na siya'y nakikita rito at maligayang maligaya sa mga pagsubok na dumaratal sa kanyang buhay. Kasama niya tayong lahat at nadadala niya ito ng magaan. Sa tulong niyo at siyempre sa tulong ng ating mahal na Apo Conching na ginagabayan ng Banal na Espiritu at ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Ang aking pong tinutukoy, ang ating facilitator, si Tita Rosie, ang aking kapatid. Maraming salamat po, Tita Ansi. Totoo po yung sinabi niya, hindi po talaga ako palangiti. Pero, ang akala po talaga nung iba, napakasuplada ko. Pero konti lang po. Konti lang po. Nung araw po. Ngayon po, maski hindi ako masyadong palangiti, hindi na po ako suplada. O, alam po yan, si Violet po makakapagpatunay dyan. Matagal na po kami magkasama niyan. Dahil halos magkasabay po kami naging tagasunod hanggang sa kami ay hinirang. Noon nga po, sabi ko, nung nakaupo po kami doon sa dulo, sabi ko, pag nakikita ko po yung mga alagad na naka-uniform, nakaupo sila dito, sa loob-loob ko, parang ang lapit na nila sa... Di po ba, Tita Lucy, nandito sila? Parang ang lapit na nila sa Panginoon. Siguro, libre na sila sa pagsubok. Yun yung matagal ko nang gustong takasan Yung stage ng buhay na yun, kung nasan andun yung pagsubok. Sabi ko, kailan ko maiaakyat yung paa ko para maka-take off na ako. Nung nga pong ako'y hinirang, naku, sabi ko, Panginoon, sinagot mo na po yung minimithi ko.
iaalis mo na po ako sa pagsubok. Yung major po na pagsubok sa akin, na talagang dumapa ako, sabi ko, ay salamat po. Pagkatapos po ng mahabang panahon, wala na po. Naku, hindi po pala. Kumatok po ulit. Kumatok po ulit. Nandyan po ulit ang paggambala sa amin. Pero paano ko po ba hinarap? Hindi po ako binigyan ng Panginoon kung paano ko haharapin. Sapagkat nung pagkakataon na yon, lumagay sa isipan ko ang salitang, ipatatalo mo na naman ba ako? Kaya ako po ay nahiya sa ating Panginoon. Sabi ko nga, masira ng lahat ang aking mga pangarap, masira ng lahat ang aking mga plano, wag lamang ang tinanguan ko sa Panginoon. Palakpakan po natin ang aking dakil. Ngayon naman po ay isang kapatid natin ang mag-aalay ng awit. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Tita Pilar. Buhay po ba ang Diyos? I love you, Lord. Nawa po dito sa simpleng awit na ito ay magustuhan niyo po at damihin po ninyo ang ating Panginoon. Ano po? Sa mga simpleng awitin po, madarama mo po ang ating buhay na Diyos. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift, to thee I all resign. Do doubts I read, and govern all and sway, do what thy will command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow, this make me rich, all else will I forgo. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are thine. Thine was the gift, to thee I all resign. Do doubts I read, and govern all and sway to what thy will command, and I obey only
grace, thy love on me bestow. This make me rich, all else will I forgo. Do thou thy reign and govern all and sway. Do what thy will command, and I obey only thy grace, thy love on me bestow. This make me rich, all else will I forgo. Salamat po. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ako nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi
ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sino nga po ba tayo? Sino nga po ba tayo ngayong naririto? Alam niyo po, ang ating buhay ay maikli lamang. Kaya nawa po, sa ating pang-araw-araw na buhay, mithiin natin, kamtin natin ang patnubay ng ating dakilang Ama. Muli po, isang mapagpalang umaga po. Salamat po marami sa iyo, Tita Pilar. Tunay nga po na ang awitin mo ay nakapagbigay sa amin ng kagalakan. Ngayon naman po ay natutuwa po ako pag may mga kalalakihan po ako nakikita dito sa loob ng dambana. Na para po bang talagang yung kanilang, parang mas nakikita ko po sa kanila, lalo na po yung mga madalas kong makita ng mga lalaki. Madalas po natin nakikita, may mga caps tayo. Pero mayroon din po mga tagasunod na lalaki. At yun po ay natutuwa ako sapagkat nadarama nila ang presensya ng Panginoon. Sana po pagbigyan tayo nitong tatawagin ko na ipahayag niya ang kadakilaan ng Panginoon sa kanya. Kapatid, pwede po ba namin kayong maanyayahan sa harap at ibahagi niyo po ang kadakilaang nadama ninyo sa dambanang ito? Ano po pangalan nila? Palakpakan po natin ang ating kapatid. Nandito po kami ngayon ng miss ko para ibahagi kung ano yung pinagmulan po namin dito. Ako po kasi since nung nagsimula kami dito, hindi pa ganito to eh. Maliit pa lang po siya, pero hindi lang po nila kami lagi nakikita kasi nga po sa Subic pa kasi kami, Zambales pa kami. Kaya every time na pumupunta po kami dito, medyo hindi ganon kadalas. Pero ngayon dahil nga sa sinusubukan nga talaga siguro ako ng Diyos na kung paano ako talaga, kaya kami nandito ngayon. Sa buhay po namin, napakabata pa namin para, sabi nga, magsakripisyo ng buhay na talagang hindi naman. Kasi kami nga, parang pinagtagpo kasi ako, taga Iloilo talaga ako. Yung misis ko kasi sa Pampanga. So nagtatrabaho kami sa Subic pa. Nung time na nagsimula talaga kaming mag-asawa nga, na hindi naman inaakalang kami talaga, na kaya ako nakarating ng Pampanga. Isipin niyo po, sa layo ng lugar na pinanggalingan ko, tinapon ako sa Pampanga. At the same time, sa Olongapo ako nagstay talaga. Nagsama po kami, nung una kami talaga, nagka-baby kami pero hindi kami pinagpalad. Kasi nga, dahil siguro talagang makasalanan nga siguro talaga ako kasi tanggap ko naman yun dahil bata pa lang ako, yun na yun eh. Sabi ko nga sa sarili ko before na mataas talaga ako dahil nung nag-aaral ako, sobrang hirap ng buhay. Sabi ko nga, pag ako makapagtapos, siguro hindi na ako ganito. Natupad ko naman, nakagraduate ako. Talagang mataas ang tingin ko sa sarili ko. Ang sabi ko nun, kahit sino kaya ko. Basta, eto ako. Pero mali pala. Kasi, hindi naman dapat ikaw magmalaki kung anong meron ka.
Dahil bigyan ka talaga ng problema na hindi mo kaya. First baby namin nawala dahil sa kalokohan ko nga po. Umiling ako ulit, pinagbigyan, pinanganak, normal, pero nawala ulit. Dinalagaan ko siya ng isang araw, tapos nawala ulit. So sabi ko, nagtanong ako ba talagang kami sa isa't isa? At kung hindi, mawawala na. So sa madaling sabi, isang araw pala siya sa hospital, pinilit ko na siyang nilabas. Kasi sabi ko, wala naman ng gana ng pagsasama natin kung eto lang. Lumuwas ako ulit ng Olongapo. Sabi ko, siguro talagang hindi kami sa isa't isa. Kung ano man ang mangyari, wala talaga. Umuwi po ako ng Iloilo. Nung mangyari po yun, kinaumagahan, nagiinom kami kasi sabi ko nga sa kanya, bago kami mag-asawa, eto sabi ko, tanggap mo kung ano ako at sino ako kasi ako talagang friendly. Manginginom kahit saang lugar. Pag sinabing may birthday, nandun ako. Hindi ako pwedeng mawala, lalo na pag nangangako ako. So yun nga, nangyari nga yun, umuwi ako kasi nga, kinagabihan nun na naginip ako na para akong ginising ng anak kong nawala. So bumalik ako ulit ng Pampanga, sabi ko, siguro talagang kailangan buuin. Binigyan kami ulit ng anak. 2005 po yun. So, nangyari, binigyan nga kami ng anak. Sobrang problemado naman kami. Weekly po, nasa hospital kami nun. Ako na-assign ako sa Olongapo kasi nandun yung business namin. Siya naman sa Manila. Ang pagkikita po namin minsan once a month lang. Sa Pulilan ko lang siya sinusundo, magtatagpo kami, punta na kami ng Pampanga. Yung biyanan ko kasi hindi sinasabi sa amin kung ano nangyayari sa bata. Nagugulat na lang po kami na confine na pala dyan sa Baliwag. Kaya madaling araw pa lang lumuluwas na ako ng Olongapo hanggang dito. Kaya pumunta kami rito, tinuro lang kami na eto nga daw. Hindi pa po kasi ganito, maliit lang dito sa likod. So one time na nagpa-bless nga po ako, sabi ni Apo sa akin, para sa anak mo, ayusin mo yung buhay mo. Dumating naman sa punto na sabi ko nga, gusto ko siyang makausap ng kami lang. Madalas po kasi pag nakikipag-usap si Apo, lahat, di ba? So humiling ako sa kanya, pwede po bang ako na lang ang kausapin mo, huwag mo nang isama ang pamilya ko? Para naman sabi ko, hindi nakakaya sa akin kasi sa dami kong ang kasalanan, di ba? So pinagbigyan naman ako, sige sabi niya pumunta ka doon mamaya. So start from doon pa lang, nakaluhod na ako papunta sa kanya. Matapang po akong tao, never akong umiyak, pero sa harap niya doon ako umiyak. Sabi ko nga sa misis ko, ako yung tao na lahat kaya ko pag ginusto ko. Pero nung nakaharap ko nga po siya, talaga namang umiyak ako. Sabi nga sa akin, para sa anak mo, magbago ka. Sabi ko naman, kung ano po ang nakakarapat para sa kanya, gagawin ko po yun. Ngayon, pagtalikod ko, tinawag niya ako ulit. Misis ko sa hindi niya alam hanggang ngayon. Sabi niya sa akin nun, iwasan mo mag-drugs. Before nun, tumitikim talaga dahil sa kaibigan. Nagtanong ako ulit sa kanya, bakit niyo po nalaman yon? Sabing ganon. Kahit hindi mo sasabihin, sabi niya, alam ko. So umiyak ako ulit sa kanya. Yumakap po ako sa kanya at sabi ko, huwag po kayong mag-alala. Pagalingin niyo yung anak ko, palakihin niyo ng maayos. Lahat po ng sinabi niyo sa akin, gagawin ko. So ginawa ko po yun. Yung anak ko ngayon, malaki na, 8 years old na po siya ngayon. Hindi ko na po siya dinadala ng doktor. Suka lang po lagi ang lagi naming pinapainom sa kanya. Every time po na magkakaroon siya ng ubo at sipon. Before, laging na-confine po yun. Saka yung anak ko malnourished before. Napakapayat niya. So yun, after that humiling ako ulit. Sabi ko, ano pa ba ang kailangan ko para mabuo ko yung family ko? So yun, sabi ko, lagi kong tinatanong kasi hirap na hirap kaming mamili. Kasi bata pa po kami, negosyante na po talaga kami. Since nung magsama kami,
Nagdinegosyo na po kami. So ganun kahirap pag sumakay po kami ng taxi sa Quiapo. From Quiapo hanggang sa negosyo namin, sasabihin, bumili ka ng sarili mong taxi para lang makasakay ka. So yun ang una kong pinangarap. Sabi ko sana magkaroon kami ng sasakyan. Ibinigay po yun. Almost 6 months kami naghirap sa Olongapo. Naranasan ko tumayo mula Olongapo hanggang Manila dahil wala nga pong masakyan. So ginawa ko yun. Hanggang ngayon, humiling ako ulit na magkaroon ako ng babaeng anak. Binigyan kami ulit. 3 years old na po siya ngayon. Napakatalino. Kaya kayo po, wag po kayong magsawang pumunta rito. Napakadali po. Kahit ako ngayon may karamdaman ako. Kaya ako nandito. From Zambales po kami. Isipin nyo. Pupunta po kami rito. Nag-waste kami ng gasolina at ng oras. Negosyo po namin. Mga tao lang namin nagbabantay. Pero nagtitiwala kami dahil nga po dito. Kaya sana kayo ganun din. Salamat po. Habang siya po ay nagbabahagi, para po bang pigil yung aking hininga? Punong-puno po ba ng climax? Ano po? Punong-puno ng, yung susunod po niya sasabihin, ano po kaya yung napakaganda niya sasabihin? Tuntua po ako, kapatid, na inudyok po sa akin na tawagin ko kayo. Thank you very much sa binigay ninyong pagsishare sa amin. Alam ko po, parang may nakita akong bago rito eh. Bago po ba kayo? Bago lang ba kayo? Ayun lang kayo nagpunta? Ah, okay. Kapatid, siya ba yung misis mo? Dahil napakaganda na naging bahagi ng kapatid natin. Nakita niyo po kung gano'n siya kamacho. Di po ba? Machong-macho. At napakatapang niya. Wala siyang kinatatakutan. Pero merong ginagawa ang Panginoon para ikaw ay lumuhod. Marami po sa ating ganyan, napakarami po. Napakarami po na wag di tayo makanti. Magagalit tayo. Sadyang ang Panginoon ay mayroong kanyang sariling paraan upang ikaw ay lumapit sa Kanya. Dahil napakaganda ng ibinahagi ng isang ama ng tahanan na sa unang buhay niya, punong-puno siya ng kasalanan. Pero sa akin po, gusto kong sabihin na nakikita ko sa kanya ngayon yung pagiging ulirang ama. Gusto ko naman pong marinig, ano naman po bang kaligayahan ang mayroon ngayon ang kanyang may bahay? Palakpakan po natin ang kanyang misis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa kabila po ng masungit na panahon. Nagkaligaw-ligaw po kami. Nakarating pa rin po kami dito ngayon. Totoo po yung naibahagi ng mister ko na nung una nga po, hindi kami magkasundo, marami pong mga pagsubok. Subalit, kung nasa ama ka po kayo, lahat po ng yun ay inyong malulunasan. Sa katunayan po, ngayon, kaya po kami nandito dahil po sa kanyang karamdaman. Sabi ko po sa kanya, pumunta tayo kay Apo, tsak yung sinabi niya na magbabanyos po ng 7 days, sigurado po yun. Siya lang po ang makapaggaling kung hindi po ang Diyos na buhay. Minsan po, dumarating po sa amin, siguro po dahil sabi nga po ng Apo Conching, minsan susumpungan ka na maibibigay, isang hiling mo lang po kagad-agad. Minsan naman po, hindi. Siguro po kako, sinusumbok lang po ng, sinusubukan lang po tayo kung gaano tayo katatag. Minsan po, dumarating po sa kanya, sabi po niya, ano ba naman to? Nagre-reklamo na po siya. Subalit sabi ko po, kung nagtitiwala ka, matatanggal yan, hindi pa naman po umaabot ang 7 days. Kanina po, bago kami pumunta, parang nagdadalawang isip na po siya. Ang sabi po niya, parang meron po ibang
gustong gawin na para pong may umuudyok na ginagambala siya ng ibang espiritu po na wag na po kaming tumuloy. Subalit sabi ko po, pupunta tayo kahit na umuulan. Siya, sabi ni Apo, ang kinin mo lang matatanggal na ito. Kami po ay nagtitiwala kahit wala po si Apo Conching dito. Andito po ang banal na espiritu at patuloy po kami nananampalataya po na hindi po darating ang 7 araw niya ay gagaling na po siya. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Talagang kayo ay pinagtibay na ng ating Panginoon. Pagpatuloy lamang ninyo ang inyong malalim na pananampalataya. Ngayon naman po ay gusto kong tawagin. Hindi ko po alam kung sila'y mag-asawa. Mag-asawa ba kayo? Gusto ko pong tawagin. Gusto ko po kasi pag nakakakita ko ng kapatid na lalaki dito sa loob ng dambana. Kasi nga po, tayo may mga caps. Madalas po nating nakikita na namumuno dito sa chaplet natin. Pero pag yung nakikiisa rito sa loob natin sa gawain, gusto ko po na nakikita may kapatid tayong mga lalaki. Gusto ko pong marinig, sana ipahayag po niya. May gusto ba siya sa Panginoon? May gusto ba siyang ipagpasalamat? O meron siyang gustong hilingin? Ibahagi mo po sa aming kapatid ng iyong kahilingan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kaya po kami nandito dahil po sa aking nanay. Meron po siyang komplikasyon sa puso po, tsaka sa kidney, tsaka po sa ugat ng paa niya. Noong pong papunta pa lang po kami dito, inaakay po namin siya dahil po hindi na po siya makalakad, tapos namamagana po yung buong katawan niya. Pero po nung andito na po kami, pagbaba po niya doon sa harapan, nung po binitawan po namin siya po, naglakad po siya. Siya po yung naglakad. Hindi po namin siya inakay. Nagpapasalamat po ako dahil binigay niya po yung iniling namin. Ayan po siya ngayon, malakas. Sana po patuloy na po yung paggaling mo. Salamat. Maraming salamat sa iyo kapatid. Napakahiwaga po Nakita po natin dalawang kalalakihang kapatid natin ang talagang naka-touch sa puso natin ngayong araw na ito. Sapagkat hindi po natin akalain na meron pala silang mga ganong kalooban at ganon na pala kalalim ang narating ng Panginoon sa kanilang mga puso. Sana mga kapatid, tayo po ay lalong dumami ang ating mga kapatid na kalalakihan. Sabi ko nga po sa inyo, nagiging paborito ko po. Bakit po kaya? Sapagkat meron po akong hinihiling na isang kapatid natin na sana po ay makarating sa lugar na ito. Na sana po, tulad ng kapatid natin na napaka-macho, siya po ay macho din, pero hanggang ngayon po ay macho pa rin siya. Sana po ay dumating yung pagkakataon na makilala niya ang Panginoon. Kaya gano'n na lamang po ang aking kasiyahan kapag ako po ay nakakakita ng mga kapatid dati na kalalakihan. Nanay, dahil kayo po pala ang dahilan ng paglapit ng inyong anak sa Panginoon. Ibahagi nyo nga po sa amin
ang inyong biyayang nakamtan. Ako po, galing po kami ng San Luis, San Isidro. Kaya po ako, nung pong nagkasakit ako, talagang nakalimutan ko na ang lahat. Puro hanap buhay, puro pagod sa bahay, yun lang po ang naalala ko. Isa rin po akong naglilingkod sa Panginoon, pero nakalimutan ko sandali. Kaya po siguro binigyan ako ng pagsubok na ganito, siguro kakayanin ko. Ba't po nung dinala ako sa doktor, sabi po ng doktor, may sakit ka sa kidney, sabi niya. Sabi ko, alam ko, kumikirot lang ako yung ugat ko. Tapos nung pong nagpatingin na naman po ako, nagpa-ECG ako, sabi niya, eto Eka, yung puso mo, sumusobra yung dati niyang pagtibok dun sa ngayon, sabi niya. Paano ito nanay, sabi ng doktor. Pagka hindi naalis yan sa itong linggo nito, dadaling kita sa ICU, sabi niya sa akin. Ngayon po, sumumpong na naman po nung gabi na yon. Ba't po itong anak ko, tsaka yung kabiyak ng puso ko, ginagayak na naman po ako, dinadala naman ako sa ospital. Sabi ko, hindi, papatayin lang ako doon, sabi ko. Doon na lang, pero po, may nagpakuan sa akin na naisip ko, apong konsing ang naisip ko sa isip ko. Sabi ko, doon mo ako dalhin, sabi ko sa anak ko, alam mo ba yon? Alam ko yun nanay, sabi niya. Doon mo ako dalhin, huwag ninyo akong dalhin sa doktor, sabi ko. Dinala po ako ng anak ko dito. Pagdating ko dito, talaga pong kahit sa amin, umihilang po ako, hindi ako makatayo. Nung pagdating ko po dito, niniyayakay nila akong ganun. Pagtapat ko doon, para akong, bakit ang lakas kong maglakad? Kaya po talagang napakabait talaga ng Panginoon. Pagka pumasok ka rito, yung puso mo sa Panginoon, tsak nagagaling ka. Kahit araw-araw, pumupunta ka rito, kung wala sa puso mo ang Panginoon, hindi ka gagaling, kapatid. Pero napakasakit, maraming masakit ang nararamdaman ko. Pero inalis ko yun sa loob ko, sa puso ko, ang linagay ko, ang gagaling ka pala pagka ang Ama ang binigay mo sa puso mo. Kaya nagpapasalamat ako kahit na may bagyo, nagpunta kami rito. Sabi ko, Maraming salamat po, nanay. Nagiginaw pa po ba kayo? Nag-iinit po? Iinit po dito sa... Payat, mataba, nanay, lolo. Ating Panginoon. Lakpakan po natin ang Ama. Hello. Salamat po. Yung isang kapatid po natin na ito, bibihira lang din po nating makasama. Napaka-hectic po kasi ng schedule niya. Talaga po naman na siya napakatagal na sa gawain ito. At halos lahat po ng hiwaga ng dambanang ito, nasaksihan na niya. Siya rin po ay napakarami ng masasabing patotoo sa kadakilaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Doki.
Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat sa maulang araw na ito. Medyo paus po ng konti, no? Actually po, August 12, ngayon po, ako po talaga yung naatasan. Nakaschedule po ako bilang facilitator of the day. Ako po dapat yung nasa katuyuan ni Tita Rose. Akala ko po kasi ay makakasama kami sa gawain, sa misyon, sa Ilocos. For some reasons po ay hindi kami nakasama ng Nanay Iya. So hindi ko na rin po nabawi yung schedule. So pinagpaubaya ko na po na maging facilitator yung iba. Pero po, naalala ko po kanina, although may commitment po talaga ako ng 1 o'clock, supposed to be. Pero kanina umaga po, dahil nga po sa medyo masama ang panahon, medyo na-move siya in a later. Mamayang hapon pa po yung lakad ko actually, yung appointment ko. Nabigyan po ng pagkakataon, naisip ko po kasi magiging medyo matamlay na po yung panahon. So, kailangan po sumaglit ako dito para po makaganap bilang ang ating pong kapatid na Alan na regular na tumutugtog sa atin ay kasama naman po sa misyon ng ating mahal na Apo. So, maraming salamat. Talaga pong ang Ama ang gagawa ng paraan eh. Talaga pong nailihis yung schedule. So, sabi ko nga sa Nanay Iya, sabi ko, Nanay, pupunta ka sa Dambana. Sabi ko, sumaboy na po kayo papunta sa akin, pero gagampanan ko lang po yung pagtugtog ko, alis din po ako agad. Dahil nga po akala ko 1 o'clock yung appointment ko. Yun po ang kadakilaan ng Ama, no matter kami, ako yung gumawa ng schedule ng buhay ko, kung kailangan po talaga dito, ay talagang gagawa po ng paraan ng Ama. Anyway po, ang maibabahagi ko lamang po siguro ay, sa totoo lang po, naibahagi po ng Tita Rose na 2005 po nang ako po ay mapunta dito sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Conching. Pero siguro po ako, hindi po ako napunta dito bilang may karamdaman. Si Nanay Iya po medyo may karamdaman, pero rayuma lang naman po na hindi masyadong iniinda. Pero dito, yun po yung naging daan namin. Ang mahal na yumao naming kasamang alagad na si Tita Irma Nugid po, ang talagang naging daan na kami po ay makapaglingkod dito hanggang ngayon po. So, ipinagpapasalamat ko lamang po sa Ama na talaga pong ginagawa niya ng paraan. Unang punta ko po dito, nakapaglingkod na po ako habang hinahayo po ang ating imahe ng banal na Divine Mercy sa iba't ibang lugar po. Lumalabas po kami ng, hindi naman Pilipinas, ng ibang lugar, sa ibang rehiyon, sa ibang lugar dito sa kalapit na yun, sa Baliwag, sa buong Pampanga. Ako po yung unang tumutugtog talaga ng keyboard. So yun lang po yung, ako po kasi dependent lang ako sa nota. So nakahabol po ako hangin na medyo na-delay lang ng konti at na-delay po yung pasyente ko. Gusto ko nang iwan yung pasyente ko. Pero nakahabol naman po ng konti, no? Dependent ako sa nota, pero alam nyo naman po yung gift na bigay sa ating kapatid na Alan. Kahit ano po yung tono o kanta, maaari niyang tugtugin. Pero ako po, nakadepende sa nota. So, doon po, sabi ko, nakakaganap ako sa mga paghahayo sa sa mahal na Divine Mercy. Dumating yung time na sabi ko, parang kung dito gaganapin, ito na nga po yung mga kasalukuyang kaganapan na nga po dito na may gawain ng Wednesday at saka Saturday, hindi ko po magagampanan na araw-araw ay makakapunta ako. So napakabait po ng Ama, nagbigay siya ng anghel na sa katauhan po ng kapatid na Alan na nakita niyo naman po how gifted siya. Kahit anong tono ng banal na spirito, isang tipa lang niya, kuha niya na, no? So, yun po yung naging bahagi ko. Tapos, isa pa pong kapalaran ko na maibabahagi sa inyo, ang aking po mga kapatid na alagad na nakikita nyo naka-uniforme, ay kami po ay everyday may vigil po na nagaganap dito. Vigil in the sense na may mga Bible sharing po kami, personal sharings na ginaganap araw-araw po yun.
9 o'clock ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Araw-araw po yun, ha. So, yun po ay sa pag-aatas ng banal na spirito. So, ito pong mga kasama kong alagad ay may mga schedule sila, rotation. Ako po ay naatasan na maging shepherd po, kagalakan po ng puso ko yun, na makapag-shepherd po sa mga anak po or mga kapamilya ng ating mahal na apo. So isang malaking challenge po para sa akin na maatasan ng mahal na apo na akayin yung mga anak niya, mga apo, mga manugang. So every Saturday naman po ang aming pag-vigil, regular po yun. Basta tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 12 ay nag-vigil po kami. So ang nais ko lamang pong ipahiwatig sa inyo na napakabait po ng Ama na ibinabahagi niya sa akin yung mga maaaring maitulong ko or maging maitulong ko sa sarili ko para maipon ko kahit paano yung mga pamasahing kailangan ko patungo sa Kanya. Kasi po kung hindi ibibigay sa akin yun ng Ama, ano kaya yung ibang paraan na ibibigay niya sa akin para po makapaglingkod sa Diyos, makapaglingkod sa kapwa. So, thank God po na bagaman hindi po ako nakakapag-attend ng gawain madalas at ganun din po, hindi ko alam kung pagsubok o ano talaga pong naka-conflict po palagi. Ang gawain po natin dito ay tuwing Wednesday and Saturday na may misa at gawain. Yung Wednesday and Saturday, Wednesday po, no? Yun naman po ay conflict naman po. Tumutugtog din naman po ako, naglilingkod din ako. Bilang tagapagtugtog, may hinahandle po akong choir sa Baliwag. Talagang hindi po ako nakaka-attend dito. So, bagaman po hindi ako nakaka-attend dito, inisip ko naman po na nakakapaglingkod din naman po, nagagampanan ko rin naman po yung aking paglilingkod sa Kanya at sa aking kapwa. At I am so blessed, si Tita Beth, alam yung recent na meron akong blessing na dumating pero hindi ko inangkin, may binahagi po sa akin ng Espiritu na I'd rather not accept the opportunity. Maraming opportunity pang nakalaan sa akin. Kung sa dating buhay po ay mabigat sa aking kalooban na mabigyan ng chance na yon, pero dahil po nananalig ako sa bawat salita at mga mensaheng ipinararating po ng ating Panginoon sa ating mahal na apo, yun po ay pinananaligan ko na mas makabubuti po para sa akin. So patuloy lamang po tayong manalangin at humiling sa ating Ama ng patnubay at tayo po ay sama-samang tatahak sa tuwid na landas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doki. Alam po namin na sobrang busy kayo, kaya ginrab ko na yung opportunity na kayo ay tawagin dito sa harap upang makapagbahagi. Ngayon naman po, mga kapatid, isang tagasunod muli ang nais kong tawagan na alam ko po na sa pagtitibay niya, nakatunghay sa kanya ang Panginoon. Alam ng Panginoon, basa ng Panginoon kung ano ang nasa kanyang puso. Kung ang sa lalaki po ay macho, sa babae po meron din pong macho. Matcha naman ang tawag. Amen po ba doon? Bagamat siya ay naging matcha sa mahabang panahon, ay dumating din at itinakda ng Panginoon kung kailan niya ito puputulin. At nang siya ay manahan sa banal na lugar na ito, isang desisyon ang nabuo sa kanya. Ang desisyon na yon ay ang tumalima sa utos at aral ng ating Panginoon. Nakakagalak, nakakaaliw, na pakinggan ang mga kwento niya nung araw, sapagkat siya daw, kung utusan ng tatang niya para siyang lalaki. Lumaki po kasi sila na mayroon yatang kalabaw or bukirin o ano po. Basta aliw na aliw po ako sa kanya pagka nagkukwento siya doon sa buhay niya nung araw. At kung paano siya sa kanilang pamilya ay nagsilbing lalaki at babaeng anak ng kanyang mga magulang. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa kapatid na si Tita Lucy.
Magandang umaga po sa mga alagad, choir, caps, tagasunod at pasyente. Totoo po ang tinura ng ating kapatid na si Rita Rose. Mula po sa pagkabata ko ay naging pasaway na po ako. Bagaman po at ako ay babae, pero sabi nga po ni kapatid, macho po ako noong araw. Hindi po macha, macho. Dahil nung kabataan ko po, ay lahat po ng trabaho ng lalaki ay sa akin. Marunong po akong magsugal, marunong po akong manigarilyo, 2 kahat kalahati isang araw. Wala po akong lighter, wala po akong pospro. Pero ako po ay makarating sa dakong ito na hindi ko naman po pinangarap, sa totoo lang po, inaamin ko, Ama. Hindi ko po pinangarap na makarating dito sapagkat ang katwiran ko po ay marunong naman akong magdasal, marunong naman akong manalangin. Bakit pa? Pero pag po pala ang Panginoon ang kumilos, wala po lahat yan. Sapagkat nangyari nga po na hindi naman po grabe ang aking karamdaman. Na sabi nga po nung ako'y magpatingin, sakit daw po meron daw po ako sakit sa puso, kaya namamaga yung aking paa. Natakot na po ako sapagkat, siyempre, pag may sakit ka sa puso, kasama na yung aatakihin ka eh. Doon po ako natatakot sa yung ma-stroke ako, atakihin ako. Kasi nga po, wala naman akong pamilya. Hindi naman ako pinagkalooban ng pamilya. Wala akong anak. Walang mag-aalaga sa akin. Kaya yun ang kinatatakot ko. Dadalawa kami magkapatid. Pareho pa kami babae. Kaya nga po ang ginawa ng tatay ko nung bata pa, lahat po ng trabaho sa bukid, sa akin po niya pinapasan dahil ako nga yung panganay eh. Lahat po ng iyan ay nang makarating po ako sa dakong ito ay nawala po lahat yan. Niyalis ko na po yung pagsigarilyo, niyalis ko na po yung pagsugal, saka nadagdagan pa nga po eh. Nagmamadyong pa ako. Nag-aral pa akong magmadyong dahil may trabaho nga po eh. Pag may trabaho ka po, malakas ang loob mong gumastos kasi ikaw naman yung kumikita, ikaw naman yung naghahanap buhay. Siyempre, gastahin mo man yun, pera mo naman yun. Pero mali po pala lahat yan sapagkat nang madako po ako dito ay napag-isip ko po sa lahat po ng mensaheng ibinibigay ng Apo ay lahat po tumatama sa puso ko na galit, puot, hinanakit sa kapwa. Wala po sa akin yung, kumupo ako yung may hawak ng garment, ako yung pinaka-boss. Wala pong butas ang buto ko kung magsalita ako sa tao. Pag nagalit ako, sinabi ko sa kanya, kung di ka susunod sa akin, umuwi ka na. Ganyan po ako katapang, ganyan po ang ugali ko nung araw. Na sabi nga po ni kapatid, macho. Ngayon po hindi na po. Sapagkat nakilala ko na po ang Ama na tinanim niya po sa isip ko at sa puso ko na hindi lahat ng araw ay malakas tayo. Hindi lahat ng araw ay magagawa natin lahat. Kaya po,
nang ako po ay makarating dito, lahat po ay binago ko. Nyalis ko na po ang sugal, sigarilyo, at itinuon ko na po sa pananampalataya ng buong katapatan. At kahit po nga isa paminsan-minsan, nga po, hindi mo naman maiaalis. Minsan may pagka yung taong-tao, nga. Pero ngayon po, kahit po dumadating sa pusa, loob ko yung nagdaramdam ako, nagtatampo ako. Marunong na po akong pagbalik loob sa Panginoon at humingi ng patawad na ako'y nagkamali, patawarin niya ako. At susumakit ako, nagtitibay na pagampanan at sa puso ko lahat ang bawat mensaheng dinadatal sa ating kinalugdan na si Apo Kunching na nga, ba't ka nandito pa kung hindi ka din magbabago? Kaya inihiling ko po sa Ama na, Ama, ako po ay nagsusumakit at nagsusumikap na makatugon sa iyong panawagan, kaya huwag mo na po akong pabayaang mawalay. At ang isa pa po, totoo po ang sinabi nung alagad, si Tita Rosie, hindi marunong miti. Nung pong ako'y bago dito, tita, sasabihin ko po, dahil ito po, ayoko pong magsinungaling sa Ama. Tita, pag binati kita, di ka humingiti sa akin. Pag kinausap kita, di mo ko pinapansin. Kaya totoo, tita. Lalaan ng Divine Mercy, huling kausap ko na sa'yo to. Sabi ko nun, tita, totoo yun. Pero ngayon, hindi na. Sapagkat nakita ko na ipinakita rin sa akin ng Ama na paano ba yung pagmamahalan natin dito? Paano ba yung pagtitingin na natin dito? Na ganun lang pala, hindi ka lang marunong umiti. Pero wala sa puso mo. Kaya tinanggal ko na yun, inyalis ko na. Talaga, inaamin ko. Nasabi ko, huling kausap ko na sa'yo to. Ganyan ako kamacho noon. Sabi ko, huling kausap ko na sa'yo to, hindi na kita kakausapin ulit. Pero hindi naman nangyari, tita, di ba? Kaya mabuti ang Ama. Kaya, Ama, patawad po. Pero sinabi ko lang po yung totoo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Lucy. Naalala ko po yung palabas nung araw sa TV. Yung po bang Nothing But the Truth. Yung kay Inday Badiday, natatandaan niyo pa po ba yon? Tingnan niyo nga po ang kadakilaan ng Panginoon. Nakakapagbukas ng kanilang mga puso. Nakakapagbukas ng kanilang mga damdamin. Natatandaan ko po yung Tita Lucy. Pero i-explain ko po sa inyo kung bakit po nagkaganon. Siguro po, itinakda na rin. Yung po malalim na paliwanagan. Pero natatandaan ko po yung insidente na yon na in-ignore ko na lang kayo. Pero alam ko po na pagka nai-air ko yung side ko sa inyo, maiintindihan nyo. Pero totoo po yung sinasabi nyo na parang in-ignore ko na lang po kayo. Totoo po yun. Pero meron po yung dahilan at malalaman po ninyo. Itinakda na po ng Panginoon na isiwalat ko sa inyo kung bakit po. Ano po? Salamat po ng marami, Panginoon. At kami po pala ni Tita Lucy, meron sa loobin. Ano po? Meron po pala kami sa loobin na binura ng Ama. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Ngayon naman po, kami po kasi dito sa Divine Mercy ay mayroong mga tinatawag na kawan. Mapalad po kami na kami po ay nagkaroon ng mga grupo na may gumagabay sa amin, nagpapastol sa kami pong mga alagad ay nagkakamali rin. Kami po ay may mga pagkakataon na
pinuputol pa rin. Tinatanggalan ng mga sangang hindi nakarapat-dapat. At kami po ay mapalad na napabilang po kami sa aming kawan 2 na pinangungunahan po at pinangungunahan ng mahal po naming si Tita Beth. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa Kanya. Kaganda sanang tingnan kung naipon tayong lahat dito. Hindi po ba? Kung maaari lang po, kasi po pagkatapos ko po si Mother, may mensahe pong paabot ang mahal na Apo Kunching na bagamat wala siya dito, subalit nagpahatid ng mensahe na babasahin sa atin ni Mother mamaya. Kaya maging solid po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Natatandaan ko po kasi nung bago-bago ko dito, pag po pinabilog, ayaw po ni Apo Kunching na may gap. Kasi baka daw po makasingit. Ngayon po ang daming gap. Nawa po'y walang makasingit. Kaya inaanyayahan ko po yung mga kapatid ko na nasa gilid na napunuin po natin yung mga upuan para solid po tayo sa Panginoon na siya po yung madadama natin. Sige po, bigyan ko po kayo ng pagkakataon. Maganda po kasi yung puno, yung mga upuan. Talagang tanaw ng tanaw po tayo ng ating Panginoon. Mother, wish granted. Wini-wish po ni Mother yan eh. Sabi niya, sana napuno natin yung mga upuan para higit na maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Wala na po. Okay po. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Kanina pong nagpapahayag yung ating kapatid na mula sa Olongapo po ba? Sambales. Alam niyo po, habang pinakikinggan ko po siya, sabi ko po sa sarili ko, ang dami niyang ugali na ugali ko rin nung araw. Katulad po nung pagiging mataas, katulad po nung pag ako'y nangatwiran, wala nang makababali, sapagkat ang katwiran ko, tama ako, walang sino mang maaaring bumali ng katwiran ko. Ako din po yung tipo ng tao na pag ako'y umatak, wala pong surrender. Akmang-akma po sa akin yung sinabi ni James Bond na no retreat, no surrender. Pag ako'y umatake, sigurado pong pangangatawanan ko yung atake ko na yon. Kailangan pong panindigan ko. Subalit salamat sa ating dakilang Ama, hindi pa naging huli ang lahat. Bagamat ako medyo may edad na, nang ako'y akayin niya, buong puso kong pinagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan pa niya ako ng pagkakataon na baguhin ko yung mga dapat ugali ng aking pagkatao na dapat kong baguhin. Salamat po sa Ama sapagkat kung hindi niya ako mahal, hindi po niya ako aakayin sa dambanang ito at baka makamatayan ko yung mga pangit na pag-uugali ko. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Katulad nga po ng sinabi niya, hindi po pala kalugod-lugod sa Ama yun. Sapagkat ang nais ng Ama, tayo ay magpakababa bilang patunay na tayo ay ganap na sumusuko sa Kanyang kalooban. Sapagkat ano po ang sinasabi ng ating Ama? Kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus at magsama tayong dalawa. So paano po tayo makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon kung sa tuwin ay ang pinaghahari natin sa ating puso't kaisipan ay ang ating ugaling pagkatao? Amen po ba yun? Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Ngayon lang po ay pinost ko to sa internet sapagkat ito po'y lagi pong inuukil-kil sa kaisipan ko para hindi po tayo magkasala sa mga taong nasa kapaligiran natin. Tingnan po natin ang bawat kasama natin, bawat taong nakakahalubilo natin na mga importanteng tao sa ating buhay. Amen po ba yun? Lahat po ng tao sa ating kapaligiran ay mahalaga. Nilikha sila ng Panginoon para sa ikabubuti ng ating sarili at ganun din naman sa kanila. Kaya ganito po yung mensaheng gusto kong pakaulit-ulitin sa inyo. Meron bang taong nagbigay ng pasakit sa'yo? Nakasakit ng damdamin mo? Nakapagbitiw ng salitang hindi mabuti at nasaktan ka? Nagtanim ng galit sa'yo? Meron ba? Tanungin niyo yung sarili niyo, meron ba? Yung bang mga pangyayari na itong binanggit ko, naganap ba sa buhay niyo? Lumapit ka, pinagkaitan ka.
nakipag-usap ka, nakarinig ka ng mga salitang makakasakit ng damdamin sa'yo. Hindi mo naman nilalakad yung buhay mo. Wala ka namang ginagawang masama sa kanya, naiinggit sa'yo. Meron ba kayong mga ganitong pagkakataon sa buhay ninyo? Sino yung walang ganito? Hinahangaan ko kayo. Pero lahat halos sa atin ay dumaan sa ganitong mga pangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon ang tanong, paano mo ito hinarap? Yung bang mga ginawa sa'yo ng kapwa mo na yan, ginantuhan mo ba ng galit? Ginantihan mo ba ng puot? Nagalit ka ba sa kanya? Sa dating buhay, kina-counter natin. No retreat, no surrender. Pag ikaw ay pinagsalitaan ng masakit, mas masakit yung ibibitaw mo. Amen po ba yun? Kapag ikaw ay sinaktan ng damdamin mo, hindi mo palalampasin. Sa iyong kaparaanan, gaganti ka pa rin. Hindi ganun ang nais ng Ama. Salamat sa Diyos, nakilala ko siya. Yung mga dati kong ginagawa na hindi marapat, binago ng Ama. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Ang sabi po ng ating Panginoon, mahalin ang mahirap mahalin at unawain ang mahirap unawain. Kapag ito'y nagawa mo, naniniwala nga ako na kahit hindi mo ako nakikita, ikaw ay may pagtitiwala sa akin bilang Diyos na iyong pinaniniwalaan. Ang hirap pong unawain ang mahirap unawain. Amen po ba? Sinaktan ka na, uunawain mo pa? Binugbog ka na sa kanyang kalasingan, uunawain mo pa? Nambabae na, uunawain mo pa? Parang napakahirap. Subalit ang nais ng Ama, ano ang turo niya? Unawain ang mahirap unawain at mahalin ang mahirap mahalin. Sa makatuwid mga kapatid, yung mga taong nagbibigay ng pasakit sa atin, ang sabi ng Panginoon, unawain mo sila at mahalin mo sila. Kapag yung mga taong itong nagbigay ng pasakit sa iyo ay natutunan mong unawain, iyan o sila ay pagpapala na mula sa Panginoon. Amen po ba? Kung yung mga taong naninitsit sa iyo ay hindi mo pinatulan, kundi nagmulat sa kaisipan mo na masama pala ang manitsit, masakit pala kapag ako'y naninyismis ng kapwa mo, may nabago ba sa iyo? Sa makatuwid, sila ay biyaya na mula sa Panginoon. Subalit, mga kapatid, mayroong subalit, may pasubali. Kapag halimbawa, yung naninyismis sa iyo na yan, ay ginantihan mo ng kapwa chismis, hindi na po mula sa Panginoon yun. Kanino na po nagmula iyon? Nagmula na po iyon sa kalaban ng Diyos, at sino po ang kalaban ng Kristo? Walang iba kundi ang demonyo. Kaya pag pinatulan mo yung mga ginagawa ng kapwa mong nakasakit sa damdamin mo, na sa halip na unawain mo at mahalin mo ay hindi mo ginawa, kundi pinatulan mo, yung mga actions na ginawa mo ay hindi mula sa Diyos, kundi mula sa kaaway ng Diyos, walang iba kundi ang demonyo. Ano na po ang naghari sa inyo? Halimbawa po, nasaktan ang damdamin mo, pinatulan mo, sinaktan mo rin ang damdamin niya, sino na po ang naghari sa inyo? Kapwa na kayo pinagarian ng demonyo. So ang ibig sabihin, sa panghalimbawa, kapag merong nagagalit sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Magtimpi ka. Huwag mong patulan yung galit niya. Sapagkat pag pinatulan mo yung galit niya, pareho na kayong inaalihan ng demonyo. Ano po ang dapat gawin sa mga ganong pagkakataon? Lumuhod ka, manalangin ka sa ating Panginoon, at sabihin mo, hilingin mo sa Panginoon na naway magliwanag ang kanyang pag-iisip upang hindi mo siya patulan, upang hindi parehong demonyo ang maghari sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, magkakaroon ng saysay ang inyong pagpapagal na kayo magpunta dito araw-araw pag yung mga ugaling ganoon ay nakaka-adjust na kayo. Subalit habang yung mga hindi magagandang ugali ng kapwa ninyo ay pinapatulan ninyo, wala pang magandang mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Kaya para po yun yung mapaglabanan natin, lagi nating iisipin, nako, ginagamit lamang sa ng Diyos para mabago kung ano yung dapat kong baguhin sa aking sarili. Mga kapatid, wala pong pagsisisi. Bagamat marami na nga rin pong naisuko
pagsuko sa buhay, katulad po ng sinasabi ng bawat alagad, ayan sila Doki po, sinasabi nila Doki, sila Mother, may mga pagsukong ginawa ang bawat isa sa mga alagad na kasama natin. Walang marunong, walang mangmang, walang may kaya, walang may kakulangan. Lahat po kami, may isinuko po kami sa buhay namin. Salamat po sa Panginoon sa pagsusukong ginawa. Sapagkat kung hindi, marahil ako'y patuloy pa rin namumuhay sa kadiliman. Wala pa ring direksyon ang aking buhay. At paano nga po kung biglang itakda ang gospel po nung Sunday ay kung paano po tayo dapat maging handa sa pagdating ng magnanakaw. Hindi po yun yung magnanakaw per se, kundi yung magnanakaw ay tumutukoy sa kamatayan. Paano kung dumating yung kamatayan sa ating buhay at hindi pa tayo nakahanda? Saan po tayo dadamputin? Totoong-totoo, dalawa lamang ang patutunguhan kapag tayo namatay, langit at impyerno. Sa langit ay kaluwalhatian, sa impyerno ay puro pasakit. Kaya dapat po sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay makapaghanda at mithiin natin ang makarating tayo sa kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoon. Subalit paano po magagawa iyan? Mangyayari yan kung yung mga aral na inyaaral sa atin ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay hindi natin naisa sa buhay. Kaya mayroon pong challenge sa bawat isa. Sa bawat isang nagbabata na makarating kayo dito sa araw-araw sa loob ng dambanang ito, mayroon po tayong katanungan na dapat tanungin sa ating sarili. May nabago na ba sa aking pag-uugali? Nakasunod na ba ako sa kalooban ng Ama? O ako ba'y patuloy pa rin tumatahak sa baku-bakong landas at hindi ko pa makita ang matuwid na landasin patungo sa ating Panginoon? Yan po ang dapat nating pinagninilayan sa bawat araw. At kung matatapos na yung araw at wala pa tayong nagagawang mabuti sa ating kapwa, magmadali po tayo na bago tayo matulog, bago tayo humimlay, meron tayong isang magandang bagay na nagawa sa ating Panginoon na gagawin natin sa pamamagitan ng ating kapwa. Yan po yung dapat nating pagnilayan sa bawat araw. Huwag po nating pabayaan na ano ba tawag doon, na dumating ang takip silim, na wala tayong maiuulat na magandang nagawa natin sa ating Panginoon. Dapat po, lagi pong ganun yung ating vision, yung ating misyon sa bawat araw, na at the end of the day, magkaroon tayo ng pagkatanong sa ating sarili. Ano na bang mabuti ang nagawa ko sa ating kapwa na magiging kalugod-lugod sa ating Ama? Kung malapit na po kayong matulog at wala pa, umisip po kayo ng isang magandang bagay na magagawa ninyo para sa inyong kapwa at sa ating Panginoon upang maging kalugod-lugod yung araw na pinagdaanan natin sa buong maghapon. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat araw na ako'y nandito, isang napakalaking aral ang ibinigay sa akin ng Panginoon upang magkaroon ng kapayapaan ang kaisipan ko. Nagkaroon ako ng migraine, vertigo, high cholesterol, etc. etc. Nadulot lang pala ng karumihan ng puso. Salamat sa Ama. Hindi pa naging huli ang lahat. Nilinisan niya ang puso ko upang kilalanin ko siya at magkaroon ng direksyon ng buhay ko. At isang napakalaking aral na iniwan niya sa akin, pagtiwalaan ko daw siya. Magtiwala ka sa akin. Ang lahat ay ilagak mo sa akin. Hayaan mong ako ang manguna sa iyo, sapagkat totoong-totoo ang sinabi ko at winika ko, na kung ako ang uunahin mo, ako ang bahala sa iyo. Kaya alam niyo po, mga kapatid, yung pong aking pagkilala sa kanyang mga aral, ang nagturo po sa akin upang mawala po yung mga karamdaman ng aking pisikal na pangangatawan. Ang mga karamdaman po pala ng mga pisikal na katawan ay nagmumula sa kahinaan ng ating espiritu. Palakasin po natin ito at ang lahat po ng karamdaman dinaranas ng ating katawan lupa, magkakaroon po tayo ng kagalingan. At matuto po tayong magtiwala sa Kanya, sapagkat kung magiging payapa ang ating kalooban, hindi po tayo dadapuan ng anumang karamdaman. Kaya sa tuwin ay binabahagi ko ang Kanyang aral, pumanatag ka, hindi kita pababayaan. Sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, ako ay kapiling mo, ako ang bahala sa iyo. Kaya't anong karamdaman mo ang hindi ko pagagalingin? Subalit may kondisyon ang ating Panginoon. Unahin mo muna
muna ang iyong kaluluwa, palakasin ito, palusugin ito, upang maging malusog din ang inyong katawan lupa. Kaya may karamdaman ba ang pisikal mong katawan? Magnilay ka. Ano pa kaya ang kulang na dapat kong isurrender sa Panginoon upang gumaling ang aking pisikal na katawan? Hindi po natin pwedeng tanungin ng Diyos na, Diyos ko, bakit hindi mo pa ako pinagagaling? 1 buwan na ako dito, 7 araw na ako dito, 1 linggo na ako dito, 3 linggo na, 1 buwan na, taon ang binibilang, bakit hindi pa rin ako gumagaling? Kayo po ang magtanong sa sarili ninyo, God, ano pa ba ang kulang ko? Ano pa ba ang dapat kong isurrender sa iyo para matamo ko ang ganap na kagalingan ng katawang lupa ko? So mga kapatid, hanggang dito na lamang po sapagkat meron pa pong susunod sa akin. Nawa po sa maigsi kong binahagi sa inyo nakapagdulot ng kaparaanan upang mabuksan ang ating puso't kaisipan upang tayo ay maging diretso patungo sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Sana po, sabi nga niya, bagamat maikli yung kanyang pahayag, ay kinapulutan naman natin ng aral at manatili sa ating mga isip at puso. Ngayon naman po ay tatawagan ko ang ating Mother of the House na si Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagos sa iyong pag-ibig ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ang binigay upang matutunan ang iyong karunungan, maging ang iyong kabutihan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po babasahin ang mensahe ng ating mahal na Apo Kunching sa ating lahat, nais ko lang pong magbahagi ng karampot na sabi ko nga po sa inyo, laban lang po kayo. Sadya pong ang pagkilos din po ng kalaban ay napakabilis. Minsan ay di natin alintana, panatag tayo, subalit marami rin siyang nagagawa. Subalit lang dahil nga ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat, wala siyang magagawa kapag tapat ka sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nung Biyernes po, nagkaroon kami ng meeting at yun nga, naibahagi ko sa kanila na ang aking alaga ay pinalaya na ako ng Panginoon. Sa tagal na halos buwan-buwan ay may sakit. Subalit purihin ng Ama. Nung Sabado po, nandito po ako, bago po ako umalis ng bahay, kaya po pala nagmamakaawa siya. Gumaganito po siya, Mami, huwag mo akong iwanan. Sabihin mo kay Apo, hindi ka naalis ng bahay, samahan mo ako, sabi niya. Sabi ko, hindi anak, aalis ako. Yun po pala, doon naman po nag-umpisa, nagsukatai po siya. Buhay po ba ang Diyos? Sadya po napakadakila ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, simula ng Sabado, nung gabi, Linggo, hanggang kanina, halos 1 oras lang po ang tulog ko. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa kabutihan niya, kahapon po, nung Saturday po, sumuka po siya hanggang nung gabi ng Saturday, halos 12 beses, at sabay tae. E di syempre hanggang kahapon po, sumusuka pa rin po siya. Ngayon po, nag-text po ang mahal na Apo, kinumusta po niya. Sabi ko, mahal na Apo, sa kalooban po ng Ama, nananalig po ako na sa pamamagitan ng pagdulog ng mga kapatid ko, na humihingi ako ng dulog sa kanila ay tulungan nila akong dumulog sa Ama. Hanggang mga alas 5 na po, nag-decide na po ako sa puso ko, sa kalooban ng Ama, na dalhin ko na sa pedya niya, sapagkat hindi po naaampat ang pagsuka at pagtae. Kung kailangan niya ma-dextrose. Ngayon, nung habang naglalakbay po kami, naka-tricycle po kami, dahil umuulan, tumawag ang mahal na Apo. Sabi niya, kumusta na? Mahal na Apo, sa kalooban ng Ama, dumulog ako sa kanya kung kailangan ko nang dalhin sa pedya. Yun din daw po sana ang sasabihin niya sa akin. Subalit napakabuti ng Ama. Alam niyo po kung ano ang kabutihan niya. Pagdating ko sa pedya, sinabi po niya yung tinignan ng likod, ang tiyan, ang lahat, wala siyang sipon, wala siyang ubo, walang pula dito. So, ibig sabihin, nandito lang yung depression niya. Mahangin, malamig, dahil hindi po minsan nagtsitsinelas, at kapag naka-aircon, hindi ko namimedyasan po, ano po, sumusuka pa rin siya. Niresitahan po ng gamot sa kalooban ng Ama. Sabi po ng mahal na Apo, kung kailangan na i-dextrose, sa kalooban ng Ama ay gagaling.
Subalit hindi po naganap. Amen po ba yun? Pag uwi po ng tahanan, hindi rin po inunom ang gamot. At sumuka pa rin po ng sumuka hanggang, sabi ko nga, bilang pagkatao, parang gusto ko nang sumuko na nakikita mo yung bata na hingin mo man sa Panginoon ang oras na yun na sa'yo na lang, ayaw din niyang ibigay. Kundi doon sa kaparaanan na yun, kung paano niya mapapasilay sa akin, kung paano ako magtitibay. Amen po ba yun? At nang mga 10 o'clock na ng gabi, sumuka na naman siya. Sabi ko, Ama, inilalaga ko na siya sa'yo. Dumulog po ako ng paawit at hindi na po ako nag-text ng kahit na sino. Kundi alam ko sa oras na yon, ang mga kapatid ko yung dumudulog, lahat po kami ay dumudulog kasama ang mahal na Apo Kunching. Hanggang nakatulog po, purihin ng Ama, nakatulog po siya. Inabot ng hanggang 2:00, nagbabantay po ako sa kanya. Sabi ko sa Ama, Ama, hindi ako makatulog sapagkat minomonitor ko. Sa dami ng sinuka, walang dextrose, hindi uminom ng gamot, kundi isang dropper, 2 dropper lang na pinilit lang po namin na makainom para hindi magtuloy-tuloy yung pagtae. Ano po? Nag-text mo ang mahal na Apo, kung kumusta na, hindi ko na nasagot. Sa sobrang, nakakarga po sa akin eh. 15 kilos po yun. Mula kahapon hanggang gabi, hanggang bago matulog. Kaya naramdaman ko po ngayon yung ngalay ng aking mga siko. Subalit ang aking mata, ang aking puso, stable po. Amen po ba yun? Wala akong naramdaman na pagal. Hanggang kanina po, pagising sa umaga, sumuka na naman po. Doon po nag-text na po ako kay Mami Beth, kay Chris, nung tinanong niya ako na, Mami, kumusta ba, ganyan-ganyan. Wala, kaganina lang po niya nalaman. At habang nasa tricycle po ako, sapagkat may pinatunguhan sa akin, pinagayak si kapatid na Rick, na asikasuhin, nakakailanganin. Pumunta pa ako sa bayan, wala pa rin pong tulog. Nag-text na po ako kay Mami Beth, siguro mga 9:30. Umalis ako, sabi ko kay Jeff, idulog niyo ako kung anong kalooban ng Ama, na nanalig ako na yung bata ay magiging okay na. Hanggang nag-text si Mami Beth, ang kinin mo, alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Ang pagdulog ng bawat isa ay napakahalaga. Amen po ba yun? Na hindi mo maaaring sabitin sa sarili mong ikaw lang ang maaaring pakinggan ng Diyos. Kundi doon sa kaukulang 1, 2, 3 na nananambitan sa Diyos ng buong katapatan, hindi man ibigay sa'yo on the spot, sa pamamagitan ng mga kapatid mong dumudulog sa kasama ang ating mahal na Apo Kunching, sigurado pagbibigyan ka. Buhay po ba ang Diyos? At nang umuwi pa ako kanina, mag-11 na, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nakaligo. Eto, nag-text po si kapatid na Rowena na ang sabi ng mahal na Apo, basahin daw po yung mensahe sa inyo upang magalak daw po kayo. Hanggang hindi pa ako kumakain, inabangan na naman ako ng alaga ko, Mami, hindi pa ako magaling, pwede bang hindi ka na pumasok? Wala naman si Apo Kunching. Sa palagay niyo po ba, sa ganung karamdaman, ako antok na antok ako pero hindi ako makatulog. Sabi ko, hindi anak, hindi na po ako nagbihis, dito na po ako naligo para ako'y makatakas. Amen po ba yun? Kung bilang pagkatao po, pwede hindi ko nagawin yun. Amen po ba yun? Sapagkat wala naman si Apo, andyan naman po sila. Subalit hindi nga po ganun kadali. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama, pinahabang umalis ng bahay, masigla ang bata, naglaro, kumain, uminom na ng gatas. Anong nais ko pong ipahiwatig sa inyo? Ganyan po kadakila ang Diyos. Kaya sa karampot man na makakaya mo, huwag natin pagkaitan ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon, kailanman ay hindi siya nagkait sa ating lahat. Naghintay man tayo ng matagal, nananabik man tayo, minsan ay suspense pa tayo, subalit ibinibigay pa rin ang kaukulan upang magalak tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, mapalad po ang mga nagtitiwala. Habang nagbabahagi po ang mga kapatid, alam niyo po, minsan daan lang po ng panahon yan eh. Yung mga makaramdaman, yung mga kaganapan sa ating buhay, mga daan lang yan ng panahon na lilipas din. Kaya kung mananatili po tayong tapat sa ating Panginoon, ano ba yung hindi niya kayang gawin para sa ating lahat? Muli, magandang umaga at maraming salamat. Babasahin ko na po sa inyo ang mensahe ng mahal na Apo na sa bawat pong pakikinig po ninyo, tiimin niyo po, ganun po kadakila ang ating Panginoon na kahit saan dako ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo, ay nararamdaman po niya ang pangangailangan ng lahat na wala man ang kanyang katauhan, subalit ang buhay na Diyos ay kumikilos upang tayo bigyan ng kaukulan. Ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, pagbabayad ng buwis para sa templo. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga naniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba kayo ng
buwis ng iyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na agad siya ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng buhayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon paman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isda mong mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad mo sa buwis nating dalawa. Mga minamahal ko, kung pagninilayan ninyo ito, ang nagaganap sa mundo ng tao, uulitin ko po ha. Mga minamahal ko, kung pagninilayan ninyo ito, ang nagaganap sa mundo ng tao. Maraming tao na kapag may kapangyarihan o kakayahan, ito ang ginagamit nila. Ang puwersa ng kanilang pagkatao, sapagkat malakas sila. Malakas sa batas, malakas sa gobyerno, may kakapitan, may lalapitan. Mayroong inaasahan, may ipinagmamalaki. Kaya't ang karapatan na dapat ay ginagawa alang-alang sa patakaran upang mapaunlad, mapalago anumang kilusan sa mainam at maayos na pamamaraan hindi nagaganap sapagkat sa maraming nilalang na ang pinangangahas ay ang kapangyarihan na hindi naisip na walang ibang makapangyarihan sa lupa na ang lahat ng batas niya ay tama. Lahat ng pagtubad niya ay totoo. Taglay ang kapangyarihan na gawin ng lahat, subalit hindi pinangahas ang kapangyarihang ito. Hindi ipinagyabang, hindi ginamit sa walang kabuluhan, hindi ginamit ang puwersa, ganap ibinaba ang anumang taglay na kung gagamitin, walang hihigit pa sa kapangyarihang taglay. Sino kaya siya? Kilala niyo ba? Sino ba ang hari ng sanlibutan? Sino ba ang tunay na mataglay ng kapangyarihan? Sino ba ang bumabalangkas ng buhay ng nilalang? Sino ba ang nagkaloob ng buhay? Sino ba ang dapat mangibabaw sa buhay ng tao? At sino nga ba ang karapatang bumawi sa lahat ng kanyang nakamtan? Hindi bagat ang ama na ipinagkatiwala sa kanyang anak na bumaba, na naging hari sa lupa, hari ng kapayapaan, hari ng kalinisan, hari ng liwanag, hari ng katapatan, hari ng katotohanan, hari ng kagalakan, hari ng kalakasan, Jesus ang pangalan. Taglay ng Espiritong Banal, puspos ng kapangyarihan, ang nais idulot kanino man. Subalit nagpakita ng katotohanan na marapat gawin ng sino man. Isang halimbawa na hindi mo dapat ipairal sa iyong katauhan. Sino ka man at anuman ang iyong itinataglay, hindi ka dapat manlamang ng iyong kapwa. Hindi mo dapat samantalahin ang walang kakayahan. Kaya nahihirapan ang daigdigan nang dahil sa pananamantala ng may kapangyarihan, ng may kakayanan at may karunungan. Kahabag-habag na mga nilalang na walang laban, na dapat sa gobyerno ay makinabang, mga isinilang na aba, mangmang, na turingan, na hindi pinantay ang pagkakaloob sa kabuhayan, na kung may malasakitan, may pagmamahalan na hindi pansarili, lamang ang adhikain ang ginagawa. Marami sanang mga tao na nagtatamasa ng yaman ng sanlibutan. Kung papantayin lamang ang pananaw ng tao at gagawing mabuti ang pagbabayad ng buwis, maraming nilalang ang matutulungan, maraming nilalang ang maiaahon, maraming nilalang ang magagalak, maraming batas at lansangan ang maaaring damitan, pakainin at busugin, na walang kamalayan sa kanilang buhay. Marami sana ang magkakaroon ng hanap buhay sa marangal na pamumuhay ang hindi nababatid ng tao, sadyang nilob ito ng Ama na maganap sa ibabaw ng mundo
upang makita ng Ama ang bawat anak niyang makatotohanan sa Kanya at tapat sa Kanyang pagkilala. Upang makita niya sa mga anak niya ang totoong nakakadama, nakakakilala, sumasamba sa katotohanan, ang may takot sa Kanya, ang may pagmamahal sa Kanya, ang isinaasalang-alang siya at hindi pagkatao ang ganang pinaiiral niya. Sapagkat batid niya may wakas ang buhay, may hangganan ang lahat. Ang Amang bumuhay ng laman ay maaaring pumatay at bumuhay ng kaluluwa. Ang Ama na kayang ibigay ang lahat para sa Kanyang mga anak upang magalak, magliwanag ang isip at damdamin, ang Ama na nasa Kanya ang lahat, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kahiwagaan, subalit hindi ginagamit pagdaka sa Kanyang mga anak, kundi patuloy na ginagawa niyang magparaya, magpakumbaba, umunawa at magmahal. Yaon din ang ginawa ng anak niyang ibinaba. Hindi niya inalintana ang ganang Kanya lamang, kundi ipinantay ang sarili bilang pagkakatawang tao sa mga anak ng Ama na naging katulad ng may katawan. Subalit walang buto, kaya walang nawarak, nagkalasog-lasog, nagkahiwa-hiwalay at walang laman na nabulok, kundi bagkos sa ikatlong araw ay muling nabuhay, kaya hinalintulad ang sarili. Batas ng Ama ang sinunod na taglay ng Espiritu sa katauhan upang tupdin ang kabanalan sa lupa at ilahad ang pawang tama at gumawa ng tulad sa tao na nagbayad ng buwis. Batas ng tao para sa templo na tao ang nagbigay batas. Subalit hindi alintana ang kakayahang gawin ang taglay na naghahari na mula sa Ama upang ipakita kung papaano ang mabuting adhika. May kaparaanan ng Ama upang magawa niya ang tama. Kung ang tao lamang ay susunod, kung papaano ang batas na pinatutupad ng mga matataas ay siya ring ipatutupad sa sarili. Bagamat may kakayahang gagawin na siya mismo ay hindi magbayad o mandaya ng bayad, subalit alang-alang sa alam niya na walang malilihim sa Ama, tutuparin ang batas na pinag-usapan upang ang pagmamalakad sa bawat kupunan ay magtagumpay at maging maayos ang lahat. Mapaunlad ang bayan, ang bansa, ang bawat lugar, ito'y Kanyang gagawin alang-alang sa kapwa niya na mga minamahal ng Ama na tulad niya na nais niyang mabuhay. Kung malasakit ang taglay niya, sa bawat matuwid na gumagawa ng tama at marapat, Ama ang magpapala, pinakita ng isang Kristo, isang tunay na halimbawa, dayuhan man sa lupa, subalit ginawa ang marapat. Kung ano ang inabutan, kung ano ang patakaran, hindi nilisya ang katawan, hindi isinalang-alang ang taglay, maging ang mga alagad na turingan. Tumulad sa mababang nilalang, sumunod sa batas ng tao, at hindi kapangyarihan ang pinairal. Patotoo na nagkapapakababa at hindi isinasalang-alang ang sarili, kundi marami na dapat ay makinabang. At ipinakita rin ang katotohanan, ang wala mang hawak sa Kanyang kamay, nang dahil sa pagnanasa na pawang kabutihan, may magagawa ang Ama. Kaya kaya nga't inatasan ni si Pedro na pumaroon sa lawa at ihagis ang kawil, maliwanag na ituturo ng Ama ang kaparaanan kung ano ang marapat gawin. Kung mabuti ang layunin, may mabubuti siyang ibibigay na kaparaanan. Paano magaganap na magkakaroon ng pilak ang bibig ng isda? Hindi bagat ito ang patotoo na mahiwagang Ama na ang lahat ay kaya niyang gawin? Isa lamang patotoo na kung kilala ng tao na ganap sa Kanya, ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Ama. Ano baga ang isda, mga minamahal ko? Hindi bagat lumalangoy? Sa anumang uri ng tubig sa ibabaw ng lupa, lawa ng karagatan, kalalimang karagatan, ilog, sapa ay maaaring makalangoy. At sa bawat paglangoy, makahanap siya na makakain niya. Hindi bagat ang tao sa pagkampay ng kamay at paa niya, kung saan man siya paroroon, kung pawang kabutihan ang kanyang hangarin, hindi bagat masusumpungan niya rin ang pawang makabubuti upang makapamuhay siya ng mapayapa at marangal, sapagkat taglay ng Ama ang pilak at ginto ng buhay ng tao. Katotohanan, itong sa akin tinuturan. Sinong gumagawa ng mabuti sa kapwa na hindi ang Ama ang nalugod sa kanya? Sino ang hinambing ang sarili niya sa isang mababang nilalang na walang magawa, bagamat siya ay may kakayanan at taglay, ang magagawa niya kung ano man ang naisin niya? Subalit,
Isinaalang-alang niya ang kapakanan ng marami. Hindi bagat ang Ama higit na nalugod sa Kanya? Tuwiran kong tinuturan, mapapalad ang nagpapakababa alang-alang sa Amang dakila, at hindi ang kanyang sarili ang pinananaig niya sa lupa, kundi tulad ng Kristo, nakitungo, nakiayon sa marapat na patakaran, upang sa gayon ay walang masabi ang kapwa niya tao. Ginawa niya ang nararapat na magbayad ng buwis upang patutuo na pantay ang pananaw ng Ama sa mundo, anak na ibinaba, Jesus ang pangalan, Mesiyas ng sanlibutan, at mga taong binabaan sa lupa, pantay ang pag-ibig ng Ama at pantay ang layunin niya. Wala siyang ninasa, kundi ang magkaisa, gumawa ng tama, maghandog ng marapat, ayon sa mabuting damdamin, bukal sa puso niya, tapat ang layunin at hindi pagpapaimbabaw lamang. Mga mahal ko, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung ganito lamang ang magaganap sa ibabaw ng mundo, lahat ng tao ay makikinabang sa pagpapala ng Ama. Siya'y sagana at walang kakulangan. Hindi magkukulang ang mga biyaya niya sa lupa. Subalit nang dahil hindi pantay ang mga tao sa gawang mabuti, ay makasarili ang marami ay pakitang tao lamang, na ang akala ng Ama ay masusuhulan at ang kasalanan ay mababayaran sa pagpapapaimbabaw sa pagdamay sa kapwa, para lamang mapakita niya ang Ama. Pagmamalasakit sa kapwa niya, subalit dinadaya niyang Ama. Gobyerno niya mismo ay hindi magpapakatotoo siya sa gawa ng talusira. Ano kaya sa palagay mo nyo ang sasapitin, mga mahal ko, sa bandang huli ng buhay niya? Kamtin mo man baga ang lahat ng yaman sa lupa, subalit mayroon kang dinadaya, hindi kaya ang Ama ang siyang magparusa? Ama na nagkaloob ng buhay sa sinapupunan ng inang pinagmulan, upang isilang sa sanlibutan, sa Kanya ay may kumilala, sumamba sa katotohanan. Magpasalamat sa bawat araw, anuman ang makamtan. Kung mabuti ang pinagmulan, kagalakan at kasiyahan, ay nag-uumapaw sa kalooban. Puso niyang taglay, daluyan ng ugat upang mapagalaw at diretsong pagdaloy ng dugo at tubig, Ama ang bumubuhay. Ganang pagkatao ay hindi gagawin ito. Walang karunungan na batid ang kaganapan sa ibabaw ng mundo na tahanan ng tao. Walang saksi sa bawat araw na kasisilay, maliban ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Batid ang lahat ng nagaganap sa Kanyang mga anak. Katotohanan, ito'y sa aking tinuran. Ganang pagkatao, walang lakas ng loob na ito ihayag. Ito ay gawin at ito ay sambitin. Walang karunungang taglay para ito ay mabatid at sa inyo ay mailahad. Sapagkat hindi batid ng karunungang pangkabanalan at katotohanan at salat sa karunungan pang sanlibutan ay walang batid sa lahat ng magaganap sa sanlibutan. Ang nakababatid sa bawat kaganapan, may karunungan ng pawang kabanalan at katotohanan ang siyang pinagmulan. Sino ang bumuhay? Kaninong anak niya na narito sa lupa at nakikipamayan habang may buhay bilang laman at katawan? Sino kaya siya? Ano kaya siya? Nasaan kaya siya? Kilala niyo baga? Mga minamahal ko, hindi makikita ng mga mata, hindi mahahawakan, walang buto at laman, bilang katauhan na iugnay sa katawan ng tao upang magkabuhay sa ibabaw ng mundo. Ninunong Adan na nauna sa tao, kaya't nagkabuhay ang tao. Espiritu ng Ama na kaloob sa Kanya, na magpahanggang ngayon ay taglay ng bawat anak niya. Subalit hindi lubos na kilala ng tao, mula pa sa simula sa yugto ng mundo, kaya't inala ang isang Kristo, na matay at muling nabuhay, nagbalik sa pagka-espiritu upang magpatotoo sa ibabaw ng mundo. Espiritu ng katotohanan na sa tao ay makipag-ugnay, sa sanlibutan ay mananahan. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Halina kayo, mga mahal ko, suriin ang tinuran ko. Gumamit lamang ng tao upang magbigkas, iluwal sa ibabaw ng mundo, at mailahad sa kalupaan. Ang tumanggap ay tumanggap, ang tumakwil ay tumakwil, ang nagalak ay mapalad. Patotoong Kristo at Ama niya ay kilala sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa kanyang tulara. Hindi niya kayang tularan ang sinumang nilalang na hindi maaagaw, magnanakaw, mananakaw, mahihiram, mabibili ng sinuman. Subalit may papanahan, may papahiram habang lupang katawan ay buhay sa sanlibutan at taglay pa rin ang kaluluwa niyang hihiwalay sa katawan kapag siya ay pumanaw. Espiritong banal, buhay,
buhay na buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan magpakailanpaman. Magpugay, magbunyi, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay nakadama. Maliwanag ang katotohanan, ang espiritu ay nangungusap. Tao ang inuulatan, tao ang ginagamit, tao ang magkakamit. Hindi halaman, hindi hayop, hindi isda. Anumang binuhay sa lupa na walang kaisipan at bibig sa pagtuturan o pagluluwal, kundi tao na mahal sa ibabaw ng mundo bilang sanlibutan. Nekeremeneyahanam, 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 mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang tao na puso nito ay may pag-ibig sa kapwa niya. Bukal ang layunin na mahalin ang kapwa niya. Hindi ginagamit ang ganang kapangyarihan niya kung ano man ang taglay niya na mayroon siya. Sapagkat batid niyang may butihing Diyos, Ama niya na ang tawag na Allah, Jehovah, Yahweh, Panginoon, Adonai. Kung damdamin niya ang maghahari sa puso niya, kakamtan niya kaligtasan ng kaluluwa at katawan. Magtatamo ng buhay na walang hanggan, pawang katotohanan mga mahal, mapapalad ang nakasumpong ng liwanag sa Ama ay dumadakila, kumikilalang tapat sa kanyang salita, hindi naaagaw ng pangsalibutang gawa at adika, maging pita ng laman, sapagkat batid niya na may tahangganan at wakas ang buhay niya. Ama ay buhay na buhay, may nakalaang gamit sa bawat mabuti, pagpapala niya ay laganap sa daigdig. Matututong magmahal, mahabag sa kapwa-tao, sino man ang gumawa ng mabuti sa kanya, ang ganti. Nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam. Anumang kasamaan kung sino ang gumawa sa kanya ang parusa. Ama ay may mata, may tenga, buhay na kumakalinga, nagmamahal sa tuwina, subalit may hangganan siya. Mapapalad ang nag-aadika na gumawa ng tama at mabuti pawa sa kanyang kapwa. Walang malilihim sa bawat gawa ng mga anak niya sa lupa. Kung ang bilang ng buhok na lalaglag sa ulo ng tao ay bilang na bilang niya sa bawat anak niya, ano pa kaya ang mga gawa? Lihim ang ginagawang saksi pa rin ang kapangyarihan niya na walang malilihim kailanpaman. Mahal na mahal ko kayo. Nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam. Walang taong nagnanasa na tumupad ng ganito. Subalit may Espiritu Santo na taglay ang pawang kabanalan, katotohanan at kabutihan. Kaya't halina kayo mga mahal ko. Humingi kayo at kayo'y bibahaginan. Tumanggap kayo, kayo ay pananahanan. Dulot ay kasiyahan sa lahat ng may buhay. At may kamatayan, lupang katawan na pahiram. Lamang sa ibabaw ng sanlibutan ay makipamayan. Ama ang kabanalan, Ama ang tamang timbangan, magpakailanpaman. Nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam, nekeremeneyahanam. Salamat sa Ama. Purihin, purihin, dakilain siya sa napakagandang mensahe. Sinagot na po kayo, Mami Beth. Salamat sa kanyang kadakilaan, sa kabutihan, na dulot ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung inyo pong ninamnam ang kaukulang mensahe, pangkalahatang mensahe, at maaari nyo ring ikwento upang magdulot ng bahagyang Ama sa bawat tao. Amen po ba yun? Kaya nawa po tayong lahat ay magtibay. Pinatotohanan lang po ng ating Ama, ng ating mahal na Apo Kunching ay tuwirang ginagamit niya sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na Espiritu at nalilirip. Patunay lamang na nakamasid siya na kayo naghahangad ng kanyang mensahe na mula sa Ama. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ang lahat, anuman po ang inyong karamdaman, anuman po ang inyong tinataglay, anuman po ang inyong pinapasan. Divine Mercy, nag-aanyaya. Lumapit kayo sa Kanya at lahat ng mahirap sa inyo ay Kanyang pag-aanin. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat po, Mother. Salamat din po sa banal na Espiritu na kahit wala po dito ay nakapagpahatid ng banal na mensahe. Ngayon naman po ay tinakda na po ang ating pangwakas na panalangin sa ganap na 3 ng hapon na pangungunahan po ng ating kapatid na si Beng.
Ang lahat po ay magsiluhod. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalang katastasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa. O Amang dakila, papuri sa iyo'y walang hanggan. Wala man ang taong iyong kinalugdan, subalit ang salita mo'y walang pagkabula, kung paano nga ito'y napahatid mo sa bawat isa. Kung paano mo ang bawat isa ay tinipon sa lugar na ito, sa dambanang banal, kung paano ang bawat isa na iyong binabaan, patuloy at patuloy ka sa amin ay lumilingap, patuloy at patuloy ka sa amin ay gumagabay. Sa oras na ito, ang bawat isa sa amin kung paano nakatungo sa banal na lugar na ito, na iyong ginabayan at hinipo, batid ko, Ama, na sa aming paglisan sa dakong ito. Ikaw rin ang sa amin ay mangunguna, lumisan man ang mga pasyente na dumatal sa dakong ito. Batid ko, sa paglisan nila, dama nila ang pagbabasbas mo, dama nila ang biyaya na iyong pinagkaloob. Sa bawat mga nagbahagi kung paano ang gabay ng Espiritu mo ay patunay lamang na buhay ka, aming Amang dakila. Papuri sa iyo'y walang hanggan, O Diyos na dakila. O iginagalang at minamahal naming Inang Biren Santa Maria,
Sa pangalang katastasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.